Katikos po ni Atty. Salvador Panilo itong administrasyon ni BBM. Bakit umano sobrang dami ng puwersa ng kapulisan yung nandun? At kung hinahanap nila itong si Pastor Apollo Kibuloy lang talaga, bakit napakaraming pulis? Ano nga ba ang kanilang purpose? Kaya nakakaduda ang kanilang ginawang pagsalakay ng sabay-sabay sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. May iba pa ba silang plano? Ano pa ang kanilang nakatago or lihim na propaganda na nasa likod ng pagsalakay sa iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ? Yan din po ang naging katanungan ni Atty. Salvador Panilo. Ano talagang gusto nila? Nahanap nila si pastor doon, wala naman doon. Subukan kaya nila pumunta sa langit. Sigurado makakita nila yun. So, ibig sabihin, nasa langit na pala si Pastor Kibuloy. No, 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 no. Yung pala, doon lang pala nila kailangang hanapin eh. No, 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 no. Sabi naman to si Atty. Salvador Panelo, no, mga kababayan po natin, tinuruan pa ang ating kapulisan na sa langit na daw hanapin itong si Pastor Kibuloy. Pero dapat ang PNP naman, I'm calling out the chief PNP. You know your law. Dahil yun ang trabaho ninyo eh. Bakit hindi nyo pinapatupad ng tama? Kasi yung ginagawa ninyo, makasisira yan kay Presidente Marcos Jr. Sa batas kasi, yung pag-serve ng warrant should be done properly. At ang oras niyan, yung reasonable time. Madaling araw, alas 4. Pa. So, yan kasi talaga ang ginagawa ng operatiba kung may tinatarget sila na isang napaka-importanting tao. So, madalas gabi or madaling araw. Pero obviously, kahit yung mga pulis, alam nila na wala yung kanilang hinahanap sa area na yan. Diba? So, talagang may plano lang na manggugulo or guluhin itong Davao sa kabuuan, hindi lang po ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi yung mga compound na kanilang pinasok ay nasa Davao. Di po ba? So ano kaya ang kanilang maitim na plano, balak, kung bakit ginawa nila yun at hindi man lang sila nag-inform. Tutuusin lang po ha mga kababayan, pwede sila mag-inform kay PRRD. Di ba? Dahil siya po yung administrator ng iba't ibang compound or ari-arian nitong Kingdom of Jesus Christ. So pwede sila humingi ng advice, tulong kay PRRD. Ha? Kasi kahit pakaibigan yan, si Pastor Apollo Kibuloy, kung talagang gusto nilang papasukin, nandyan, open po yan. Talagang makikipag-cooperate sa kanila si PRRD. At kahit si PRRD, sadyang hindi niya alam kung nasaan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sariling desisyon niya po yan. Pinayuhan na po siya ni PRRD kung susuko siya o hindi, nasa kanya na. Unless na merong criminal activity, pwede yan. Pero nagdarasal, maayos naman. Correct. Walang... Willing na papasukin, attorney, kung dumaan sa tamang Dati na nga nilang ginawa yan eh. Bakit binabago nila yung kanilang proseso? Binatikos ni Atty. Panelo ang ginawang hakbang ng gobyerno. Anya, overacting daw ito dahil para bang pupunta sila ng gyera. Grabe kasi oh. Grabing pwersa na to. Akala mo, terorista yung kanilang hinahanap eh. Dami. Samantala, nanawagan naman si Atty. Panelo kay Pangulong Bongbong Marcos na tugunan ang nangyari kanina sa KOJC Properties. And I'm going to call out this kind president. Will you allow this kind of abuses under your administration? Napakahirap ipagtanggol nyo, Mr. President, pag ganyan kayo. He was preaching against dictatorship. But iba yung nangyayari po. Action speaks louder than words, Attorney Sal. Ibig Iba sabihin yung ginagawa sa ground. Ibig sabihin yan, hindi ka sinusunod ng mga tao mo. So, ibig sabihin lang po talaga mga kababayan po natin, ay iba po yung kanyang sinasabi sa tao, sa media, at iba po yung kanyang palihim na ginagawa mga kababayan po natin. At ngayon, itong si Ontiveros, nakita po natin, itong si Ontiveros ngayon ay overreact naman ito. Imagine mo, don't cover for Kibuloy, help authorities instead. Yan po yung kanyang panawagan na naman kay PRRD. At palagay ni Ontiveros, kung talagang susuko si Kibuloy, ay may impluwensyahan po ba siya ni PRRD kung susuko siya o hindi? So nasa kanya na po yan. At dahil alam niya mismo
ang nakakabuti para sa kanya. Masyadong matalino po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Imagine mo napapasunod niya, napapangaralan niya po ang 7 milyon na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Tinuruan niya ng mga mabubuting asal at ayon nga sa isang miyembro, ni kahit isang salita lamang ng kasamaan ay never niya na tinuruan itong kanilang butihing pastor. So palagay mo may impluwensyahan kaya? Kaya ito utusan ni PRRD? Anong utak mayroong itong si Ontiveros? Basta't makapagsalita lang. Bakit hindi niya imbestigahan kung totoo lang mga kababayan po natin ang nangyaring pang-aabuso sa mga bata, matatanda, kababaihan na inapakan, yung mga taong pinusasan na nagdepensa lamang sa kanilang teritoryo, nagdepensa lamang sa kanilang propiedad na matagal nang iniingatan. Pera lahat yan ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinagsisira ng kapulisan. So bakit yan ang hindi niya imbestigahan? Bakit niya pinapakialaman ngayon itong si PRRD na sadyang nananahimik? Hindi pa ba siya kontento sa iba't ibang issue ngayon na kanyang pinupukol kay PRRD? Itong sinasabi niya gentleman agreement, sinasangkot pa si PRRD sa ngayon sa paglaganap ng illegal na pugo sa ating bansa. 2 years na po yung administrasyon ni PBBM. Pero si PRRD pa rin ang kanilang pinapakialaman. At ito nga po ang nangyayari dyan sa KOGC. Kung tutuusin, dapat nilang imbestigahan yan dahil committee niya po yan. O bakit ngayon tahimik siya? At gusto niya pang babalik ta rin at sabihan pa si PRRD na tulungan daw yung authority na isuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. So gawin nila, sayang yung kanilang napakalaking intelligence fund ng PNP. O di ba? Office of the President, DILG. So lahat po sila yan may ganyan. So gawin nila ang kanilang trabaho, wag nilang disturbuhin si PRRD na nagpapahinga. Di ba? Ontiveros. So yan ang po yung ating update mga kababayan para sa inyong komento, reaction, comment na po. Maraming salamat.